din po kay Pastor Kairos dahil binigyan niya ako ng slot para makapag-share sa inyo o makapagbahagi ng salita ng Diyos na ikabubuti nating lahat. Amen po ba? Amen. Give me your smile. Gusto ko makita yung mga smile nyo habang nagpipreach ako. Kasi ang salita ng Diyos nakakapagbigay comfort at saka encouragement ng buhay. Amen po ba? Pwede po tayong tumayo? Pwede pong basahin natin po yung nasa screen. Sabay-sabay po tayong lahat. 1, 2, 3. Kundi sa bawat salitang nagmumula sa... Amen. Malinaw po ba sa inyo yung binasa natin pong lahat? Anong nasa sa isip nyo? Bakit ganun ang sinabi ng Panginoon sa ating lahat? Tutunghayan po natin ngayong umaga kung anong ibig sabihin po ng sintas na ito. Matthew chapter 4, verse 4. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa umaga pong ito, sa pakikinig namin ng iyong makapangyarihang salita, idinudulog po namin ang aming mga puso at mga isipan. Empty our hearts, O Lord God, and fill it with your word na siya po nawang maisapamuhay namin sa araw-araw. Tunay nga pong ang iyong salita ay ang aming spiritual nourishment, spiritual sustenance para makapagpatuloy kami, makapamuhay na naayon sa iyong kalooban. Nawa po, O Diyos, sa pakikinig naming lahat ng iyong mga salita, tunay nga po, ito'y makakapaglakas, makapagpapalakas sa aming pananampalataya. Ito ang aming samot dalangin na may pasasalamat sa pangalan po, sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Sus. Kaming lahat ay magsasabi na, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Alam ko po na masayang masaya ang bawat isa sa atin at nagkikita-kita tayo ngayong umaga. Namiss ko kayong lahat. Nawa, ganun din kayong lahat sa tunay nga po na hinayaan ng Diyos o ipinahintulot ng ating Diyos na makarating ako ngayong umaga, makapagpurgod na tulad ng sinabi ni Pastor Kairos sa Saudi Arabia. Dahil matagal na rin akong nagsa-Saudi. Mga bata pa siguro kayo. Baka hindi pa kayo ipinanganak yung iba. Nandito na ako sa Saudi Arabia. Pero isa sa mga prayers ko ang makapag-for good na dahil gusto ko namang makapaglingkod sa ating Diyos na kasama kayo. Iba kasi yung nararamdaman ko sa pag-preach ko, pagbabahagi ng salita ng Diyos dun sa Saudi Arabia. Hindi ko kakilala lahat. Doon lang kami magkakakilala sa isa't isa. Pero dito, kilala nyo ako at kilala ko kayo. Yung mga kabataan nga lang, hindi ko kilala. Sinong hindi nakakilala sa akin? Itaas ang kamay. Salamat sa Diyos at kilala nyo ako. Franco Abalos, hindi ako nangangampanya.
Darating tayo dyan. Sa ngayong umaga po, matutunghayan po natin kung anong ibig sabihin ng Matthew chapter 4, verse 4. Sa sinabi natin kanina o binasa natin kanina, but Jesus told him no. The scriptures say, people do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Isa lang po ang sintas o verse na ating pag-aaralan ngayong umaga. Ipapaliwanag po sa atin ng Diyos kung anong ibig talagang sabihin ng ating binasa kanina. O ba't nawala yung mga ngiti nyo? Gutom na ba kayo? Hindi po. Tuturuan tayo ng Diyos kung paano natin ma-resist ang temptasyon pagdating sa katayuan natin na nagugutom. Nagugutom na ba kayo? Mamaya pang 12:00, tama-tama. Malit lang, maiksi lang yung salita ng Diyos na ating matutunghayan ngayong umaga. At kahit na gutom tayo physically, mabubusog naman tayo spiritually. Amen? Sige po, sisimulan po na natin. Matthew chapter 4, verse 4. But Jesus told him, no, the scriptures say, people do not live by bread alone, but by every word that comes out or that comes from the mouth of God. Amen. Sang eksena nangyari ito nung tinukso ang ating Diyos. May nakakalam ba? Sa ilang nagpa-fast ang ating Panginoong Hesukristo for 40 days and 40 nights. Tama ba? Sino bang makapag-fast ng 40 days and 40 nights dito? Hindi ko kaya, hindi natin kaya. 2 araw lang siguro o 1 linggo. Depende sa resistensya po natin. Pero sa ngayon po, tuturuan po tayo ng Panginoon kung paano natin ma-resist yung tukso ng kaaway. Maraming tukso na nakikita at nararanasan natin sa tuwina. Every day may tukso yan, di po ba? Yung kinanta po natin, this is how I fight my battles. Sa anong paraan para malabanan natin ang mga tukso? Marami, no? Pwedeng mag-praise and worship tayo nag-iisa, pwedeng manalangin, at pwedeng magbasa ng salita ng Diyos. Because our faith, our life, yung salita ng Diyos ang makakapagbigay sa atin ng kabusugan, kanang katotohanan at ng buhay. So tandaan po natin mga kapatid na dapat sa Diyos lang tayo magtiwala at huwag magtiwala sa tao. Dahil iba ang tao sa Diyos. Amen po ba? Nung nag-fast ang ating Panginoong Hesukristo sa wilderness, anong naaalala nyo? It draws line to what happened to him and with the Israelites. Di ba sa wilderness, naglibot yung mga Israelites for 400 years? Tama? 400 years. Pero ang Panginoong Jesucristo, 40 days and 40 nights, nag-fast lang. So, parehas yung sitwasyon ng mga Israelites nung naglilibot sila sa ilang, katulad ng ating Panginoong Jesucristo. For the past 40 days and 40 nights, doon nakasumpong ng kagutuman ang ating Panginoong Jesucristo. Ano sa palagay ninyo? Anong nararanasan natin pag nakasumpong na kagutuman? Kumakalamang tiyan, yung iba nanghihina, masakit ang ulo,
Ano pa? Marami tayong iniisip na hindi maganda dahil gutom tayo eh. Madaling magalit ay yung tao. Pag hindi pinagbigyan sa hinihingi, anong ginagawa? Maaring magwala, maaring magsalita ng kung ano-anong mga bagay na nakakasama at nawawala na yung tiwala sa Diyos. Amen po ba? Tingnan po natin maigi, no? But Jesus told him, no, the scriptures say, people do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Ang tanong, paano kung wala tayong kaalam-alam sa salita ng Diyos? At tayo'y nagugutom. Andun ang lakas ng loob ng bawat isa para pumunta sa mga kapatid o mga relatives para magnakaw na hindi pinapaalam yung hinihingi niyang pagkain o gusto niyang pagkain para maibsan yung kagutuman niya sa kanyang katawan. Di po ba? Ganun ba ang ginagawa natin? Kukupit tayo sa ating kapitbahay, sa ari-arian ng ating mga kapatid para lang makakain. Kung minsan nga, pumapatay tayo eh. Mabusog lang tayo. Pero yan ba yung tinuturo ng ating Diyos sa atin? Hindi. So, napaka-mahalaga talaga na may spiritual sustenance tayo sa ating Panginoon. Amen? Hindi lamang sa tao nabubusog, nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng ating Diyos. Isa pang tanong, alam po ba nating lahat nung tayo ay nilikha ng Diyos? Kung paano tayo nilikha ng Diyos? Hello? Hindi natin alam, pero nababasa po natin, no? Na tayo'y sa alabok ng galing. Amen? Ang Diyos, ginawa tayong parang hugis tao nung tayo ay likhain ng Diyos from dust. Kung titingnan natin po yung dust, andun lang na nakahiga o nakalatag sa harapan niya. Walang buhay. Di po ba? Ganon ang mangyayari sa mga taga-sanlibutan na hindi binigyan ng espiritual na buhay. Mapalad tayo dahil may espiritual na buhay tayong natanggap mula sa ating Panginoon. Kinikilala natin na He is our Creator. Di po ba? Nung hiningan tayo ng ating Diyos, nagkaroon tayo ng buhay. Amen? Naging human being tayo. Spiritual human being. Kung tatanggalin yung espiritu ng Diyos sa ating buhay, anong mangyayari sa atin pag tayo ay namatay? Halimbawa, tayo namatay, wala na, useless na yung ating mga katawan. Babalik sa alikabok dahil doon tayo nagsimula eh. Kaya ngayon ang pinakamahalaga, kinikilala natin na ang Diyos ang lumikha sa atin. Kaya kailangan pahalagahan natin yung espiritu na meron tayo ngayon. Amen? So paano? Paano natin mapapahalagaan yung espiritu, yung buhay natin na galing sa Diyos? Kilalanin natin siya bilang Creator. Amen? Like, for example, pag kagising sa umaga, magpasalamat tayong lahat dahil pinagkalooban tayo ng panibagong buhay na muli masilayan ang kanyang mga ibang nilikha. Pangalawa, sa pamamagitan ng pananalangin, nakakausap natin siya. Amen po ba?
at sumasagot ang ating Panginoon through the Word sa Bible. Nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Ngayon, ang nangyayari, sumasagot siya pag tayo ay nananalangin. Amen po ba? Sino ba ang nananalangin pagkagising ng umaga? Nasaan ang mga cellphones nyo? Pagkagising po ba natin, katabi natin ang mga cellphones natin? O pagdilat ng ating mata, kinakapagad yung cellphone? Tinitingnan natin kung sino nag-chat. Totoo ano? Bakit maraming natatawa? Ako rin. Ganon din ang ginagawa ko kuminsan. Pero dahil lumalalim ang pagkakilala ko sa Diyos, inuuna ko talaga siya. Para yung puso natin na walang alam o yung isipan natin na hindi pa puno ng mga alalahanin sa buhay, yung isip natin ay nakakatanggap agad ng salita ng Diyos. Nabubusog agad tayo ng salita ng Diyos na pwede nating ipamuhay sa araw na iyon. Mas maganda na puno ang puso natin, ang isipan natin ng salita ng Diyos kaysa mga alalahanin, mga problema. Di po ba? Kasi pag may problema tayo sa isipan, kung iniisip natin yung mga suliranin natin, hindi tayo makakapanalangin sa Diyos. Talagang nandyan na iisipin kung ano yung nangyari kahapon at mangyayari pa rin ngayong umaga. Mas iba yung ang salita ng Diyos ang pumupuno sa ating mga isipan at sa ating mga puso para wala tayong masyadong alalahanin sa buhay. I-chopwera natin yung mga alalahanin sa buhay. Amen po ba? Bakit nakasimangot kayo? Amen. Siya nga pala, since I'm standing before you, gusto kong magpasalamat dahil yung ipinapanalangin ko ay alam na nating lahat sinagot ng ating Panginoon. Hindi sa matanda na ako, senior citizen. Ang sabi ng Panginoon, ako lang ang hilingan mo ng mga bagay-bagay at wala ng iba at ipagkakaloko. Una sa lahat, hiningi ko na ako'y magising ng buhay. Isang malaking pagpapala yon sa akin at alam ko sa bawat isa na kumikilala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pangalawa, for the past 8 months, nung nandun pa ako sa Saudi Arabia, nakakaramdam ako ng panghihina ng tuhod. Ang sabi ng kumpanya namin, pumunta sa clinic, magpatingin. In-x-ray itong kaliwang tuhod ko, pero ang sakit ng tuhod ko ay sa likod ng gagaling. Gawa ng aking trabaho na quality inspector. Ngayon, in-x-ray ng 2 beses, in-ultrasound ang aking tuhod at walang nakita. Sabi nila, ng mga Pilipino doon, baka may arthritis ka na, baka may gout ka na, baka mataas ang uric acid mo. Nire-refuse ko lahat yun, nire-reject ko lahat yung mga sinasabi nila dahil bakit ako magkakaroon ng ganon? Concern ako sa pagiging fit ko. Kinakain ko yung alam kong makakapaglusog sa akin. Sabi nila, sabi ng doktor na huling tumingin sa akin, dahil walang makitang diagnosis, sabi niya sa akin, baka sa old age. Hindi ko rin tinanggap yung sinabi ng doktor na matanda na ako. Kasi nasa Panginoon ka eh. Dala-dala mo yung pangako ng Diyos na pag nasa Panginoon ka, pababatain yung mukha mo. Tama ba ako?
Sinong agree doon sa sinabi ng Panginoon, sa pangako ng Panginoon? Tingnan nyo, mga young ones tayo, kahit na may edad na tayo. Kasi when you are happy within your heart, sa puso mo, masaya yung ginagawa mo. Masaya yung activities mo sa mga ginagawa mo, masaya ka. Hindi mo inisip yung problema, hindi mo inisip yung kapwa mo. Nandun lang nakapokus ka sa sarili mo, sa Diyos, na ang Diyos ang bahala sa pamumuhay mo. Amen po ba? Kaya palakpakan po natin ang Panginoon at pinababata tayong lahat. Amen. Back to our study. Kung titingnan po natin yung binasa natin kanina, Jesus told him, he answered when he was tempted by the enemy, by Satan. The scriptures say, people do not live by bread alone. Kung titingnan natin, saan nagmumula yung isinagot ng ating Panginoong Hesukristo? Sa Diyos Ama. Di ba? Hindi naman gumagawa ang Panginoong Hesukristo ng sarili niyang kakayahan o sarili niyang desisyon. Ang sinabi sa Biblia, kung ano yung tinatanggap ko sa Ama, ang siyang sinasabi ko at siyang ginagawa ko. Amen po ba? So nagmumula sa Diyos Ama. Tayo, bilang mga human beings, ganun po ba ang ginagawa natin? O may sarili tayong desisyon? Halimbawa, natukso tayo. Kanino tayo dumudulog? Ano ang sinasabi natin doon sa tukso na kinakaharap natin? Oh, kaya ko ito. Ibig sabihin, hindi po tayo nagre-rely sa sinasabi ng Panginoon. Amen po ba? Kaya marami ang napapahamak. Dahil hindi nila pinapahalagahan yung kanilang natutunan tungkol sa salita ng Diyos. Kung may problema tayo, halimbawa, at alam ko may problema tayong pinagdadaanan bawat araw, hindi naaalis yan. Bakit hindi tayo dumulog sa Panginoon? Bakit hindi tayo magbasa ng Kanyang salita para i-guide tayo ng Kanyang mga salita? At para maiwasan po natin na isipin lagi yung problema. Amen? Kaya mga kapatid, napakahalaga na yung spiritual na bagay na ibinigay sa atin, yun ang pagyamanin natin at hindi yung physical na pagkain. Maraming masasabing physical na pagkain, pera, pagkain, inumin, idinaramit natin. Pero dapat meron ka ring alam sa spiritual na pamumuhay. Dahil pag wala tayong connection sa Diyos, we cannot live. Hindi tayo mabubuhay. Kahit anong yaman mo dito sa lupa, pag wala kang connection sa ating Diyos, hindi mo siya kinikilala na He is the source of everything, wala ring saysay ang buhay mo. Sinong mayayaman dito? Hindi nyo ba naisip na yung yaman dito sa lupa ay pansamantala lamang? Kanina sinabi ko, we came from dust and we return to dust. Wala tayong kasama o wala tayong mga bagay na iniluwal. Naked tayong isinilang at ganoon din tayo babalik sa ating Diyos. Naisip ko, dahil nung nag-retire na ako, iniisip ko, mawawala na ako ng monthly income. Pero dahil ang prayer ko is, God will help me to sustain me in my everyday need.
So nagpray ako na nagpray na sana nawa makontento ako sa mga bagay na meron ako. At yun ang pinagpapasalamat ko sa ating Diyos dahil natuto akong maging kontento. Hindi ko hinahangad na yung yaman dahil hindi natin masasabi ang buhay. Di ba? Baka bukas mawawala na ako sa inyong paningin. Ang importante, kahit mayaman sila, kahit marami silang ari-arian, kahit nagsisilakihan ang kanilang mga bahay, kahit marami silang sasakyan, pero tandaan natin lagi na merong Diyos na napakayaman sa ating buhay. Amen! Palakpakan po natin ng malakas na Panginoon. The scriptures say, bakit ginamitan ni Jesus Christ ng mga salita na galing sa Biblia nung siya tinutukso? Dapat ganun din tayo pag nilalabanan natin ang tukso. Ikot natin ang pangako ng Diyos sa Scripture at hindi yung ating nalalaman para mapagtagumpayan natin yung kinakaharap nating problema. It's always by Scripture. Maraming pangako ang Diyos sa Scripture. Di po ba? Kung nagbabasa tayo at isinasa puso natin, isinasa isip natin ang mga pangako niya, pagdating ng ganong sitwasyon sa buhay natin, mapagtatagumpayan po natin. Di po ba? 100% na nararanasan ko ito. Dahil sa bawat araw na ipinapamuhay ko dito sa mundo, talagang ang koneksyon ko sa Diyos, pinapahalagaan ko. Alam ko na kung ano ang mangyayari sa akin pag wala ako sa Panginoon. Ando na malulungkot ako, ando na parang nawawala ng pag-asa. Pero pag isinapuso mo, isinapamuhay mo ang kanyang mga provisions, mga pangako, kahit ikaw ay mahirap, lalakas ka. Kahit ikaw ay mahina, andun ang kalakasan at pagkakaloob ng Panginoon. Ida-divert niya yung pag-iisip mo sa mga bagay na nakaka-encourage, hindi lamang sa iyo, kundi sa kapwa mo. Kasi ang salita ng Diyos ay buhay. Naniwala kayo mga kapatid, na buhay ang salita ng Diyos. It is our spiritual nourishment sa ating mga kaluluwa. Kaya pahalagaan po natin mga kapatid, yung ibinigay na buhay na salita ng Diyos na maglilid sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? O nga, masaya kayo na meron kayong mga yaman dito sa lupa. Ano ang nagiging dahilan? Ano ang magiging dahilan pag mayaman kayo dito sa lupa na kinalalagyan natin? Andiyan na nagmamalaki tayo. Andiyan na gusto nating makita yung bahay natin na maganda. Pupurihin nila, sasabihin nila ang mga bagay-bagay tungkol sa mga pag-aari mo. Pero pagdating natin sa langit, hindi natin masasabing sa langit tayo pupunta dahil wala tayong koneksyon sa Panginoon. Amen? Amen. Tandaan po natin, spiritual nourishment for our souls, yung salita ng Diyos. At pag dumating sa puntong tayo ay tinutukso, laging galing sa Bible yung isasagot natin. Kahit hindi nila maunawaan yung kaaway natin na siyang may pakana sa mga taong nagsasabi ng ganito, labanan po natin. This is how we are going to fight our battles. From the scriptures, from the mouth of God. Yung salita ng Diyos ay galing sa bibig ng Diyos. Pag galing sa bibig ng Diyos, ibig sabihin,
buhay. Amen po ba? Kasi kung patay yun, hindi ka matatransform sa pamumuhay mo. Ang salita ng Diyos ay transformative, creative, at living, buhay. Kaya tandaan po natin lagi, anumang sitwasyon ang kaharapin natin, laging nakapokus tayo sa Diyos, sa Kanyang salita. Dahil siya ang buhay, the source of our life. Amen po ba? Amen. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi tayo mabubuhay pag wala siya. Amen. Mayaman tayo, marami tayong ari-arian, pero pag wala tayo sa Panginoon, baliwala ito sa buhay natin. Hindi tayo makontento kung ano ang meron tayo. Kaya kahit mahirap tayo, kahit na humaharap tayo sa matinding pagsubok, laging ang Diyos ang isipin natin. Meron pala akong isishare, no? Ito ay nangyari sa akin sa Saudi Arabia. Parang testimony ako, pero related ito sa pinag-aaralan natin. Minsan, tinanggalan ako ng sasakyan para gamitin ko ito sa trabaho. Fortuner. Nung ipinahiram o sinabi sa akin ng isang kapatiran na siya magdadrive, wala sa isip ko yung susunod na mangyayari. In short, yung sasakyan ay nabundol ng isang Saudi national. Hindi ako nagmamaniho noon. Pero andun ako sa tabi ng kapatiran dahil galak na makita niya ako na binigyan ako ng ganong sasakyan. Pero nakita ko kung paano ako kinaawaan ng mga kapwa natin Pilipino sa Saudi Arabia noong nangyari yon. Almost 3 months akong naghirap sa looking for a vehicle na magagamit ko papuntang site. Kasi yung oras ng pagbibiyahe papuntang site is 3 hours. 2 hours a day. Bali, umaga 2 hours, sa gabi 2 hours. Kahit ibang nationalities ang kinakalabit ko, tinatawagan ko. Kahit hindi ko kilala, tinatawagan ko. Pero andun ang faith ko na sila ang gagamitin ng Panginoon para makapagtrabaho ko. In short, sinagot ng Panginoon yung pangangailangan ko ng mga araw na yon. Kahit anong gagawin ko sa opisina namin para humingi ng panibagong replacement doon sa sasakyan ko, dahil ibang nationalities nga, hindi ako pinagbigyan hanggang sa naisip kong mag-resign doon sa company na yon. Pero bago mangyari yon, nakaranas ako ng matinding hirap. Alam niyo ba mga kapatid, minsan isang araw, alas 6 ng umaga, ang pasok kasi alas 8 eh. Ibinaba ako ng kapwa ko Pilipino dahil nag-aargyuhan kaming dalawa tungkol sa pananampalataya. Iba yung kanyang pananalig sa pananalig ko. Siyempre, pag iba yung pananalig, hindi parehas kayo, mag-iinit ng ulo. Kaya sa init ng kanyang ulo, ibinaba ako doon sa highway 3 kilometers away from my office. Kita nyo? Hindi ko alam kung saan ako sasakay papuntang opisina. Ang ginawa ko, nag-quote ako ng scripture. God will never leave me nor forsake me. Nung papasok na ako sa entrance ng daan papuntang opisina namin, kunwari nagsiselfone ako ganyan. Pero ang ginawa ko, umaawit sa Panginoon. Kunwari, nagsiselfone ako pero nagkukot ako ng scriptures. Isinisigaw ko dahil disyerto yun eh. Napakalamig. Parang inisip ko na sige kayong mga dumadaan dyan, akala nyo may kausap ko. Pero kausap ko si God na hindi niya ako pababayaan ng
dumaan ang maraming sasakyan na hindi ko kilala. Minsan, may isang huminto. Pinagbuksan ako. Hope in, sabi niya sa akin. So, nasagot yung panalangin ko na hindi ako papabayaan ng Panginoon. Kahit hindi ko kilala yung ibang nationality na yon, biglang nakilala ko dahil sa ginawa niya sa akin. Pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Maraming mga experiences na nangyari sa akin sa Saudi Arabia, pero kung isa-isahin ko yun, baka aabot ako ng alauna dito. Amen? Kaya mga kapatid, tuloy tayo sa pinag-aaralan natin. Napakahalaga talaga sa buhay natin bilang mga Kristiyano na meron tayong alam sa salita ng Diyos. Na hindi natin kinalilimutan yung lumikha sa atin. Kaya pahalagahan po natin over our physical desires yung ibinigay na spiritual nourishment. Tulad nito, marami siguro sa atin na kahit hindi ko nahuhulaan, maraming tinatamad na pumunta rito. Pero dahil sabi ng salita ng Diyos, walang makakaagaw ninuman sa atin pag nasa kamay ka ng Panginoon. Diba? Kaya pag alam mo yun, ikaw mismo ang magsasabi sa sarili mo, kailangan kong dumalo. Ito yung naging lifestyle ng bawat isa na pag alam yung provision o yung mga pangako ng Panginoon, siya mismo ang kikilos dahil God is working on her, on him. Amen po ba? Kaya salamat sa ating lahat dahil sa mga oras na ito, nandito tayo sa loob ng iglesyang ito, House of God, wherein our God is here with us, na hindi nagpapabaya, that He is guiding us, that He is comforting us through His Holy Spirit, that He sees our needs every day, every moment, at siya ang nagsusustento ng mga bagay na ito. Amen po ba? Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen. Isa pang testimony. Ito ay totoo. Sino nakakalam ng bahay namin? Itaas ang kamay. Amen. Last year, nung nagbabakasyon ako, malakas ang loob ko na matulog sa bahay na nag-iisa. Inaamin ko ang totoo. Pero ngayon, takot ako. Laging nakailaw yung kwarto ko pag natutulog. Pero nananaginip pa rin ako ng masama. Ang sabi ni sister, baka hindi ka nananalangin bago ka matulog. Which is true. Dahil sa kapaguran ko. Alam niyo siguro ang mga ginagawa ko pag daytime. No? Abala ko sa maliit na farm na ibinigay ng Diyos. Kaya pagtulog ko, ayan na nang hihilik na ako. Sumisigaw kasi ako, parang may nakikipaglaban, nakikipagbunuan sa akin. At alam ni Ate Tesyon dahil siya mismo ang naka-witness sa mga gabi na nagkakaganon ako. Nung sinabi niyang baka hindi ka nananalangin, pumasok sa isipan ko, dapat manalangin ako. So ginawa ko yung panalangin bago ako matulog at pagkatapos magising. And praise God, nawala lahat yung takot ko. Yung mga nasa pamamahay namin, mga kasambahay, mga kapitbahay, nagkakatuwaan sila na lagi akong tinatakot. Nung minsan walang tao dyan sa bahay nyo, may nakita kaming nakaupo. Nako, sumagi ka sa isip ko eh. Yung balahibo ko tumayo eh. Paano ka kung totoo nga? Maraming sinasabi.
tinatakot talaga ako. Kaya ako naman, nanghina ang loob ko. Mga apo ko, mga pamangkin ko, sinasabihan ko na samahan ako. Ayaw. Sabi nila, baka hindi rin ako katulad ni Jumel. Minsan, tinanong ko siya o sinabihan ko siya na samahan niya ako sa pagtulog. Sabi niya, baka hindi rin ako makatulog dyan. Ibig sabihin, sila na walang Diyos, may takot sa puso. Ganon din ako. Pansamantala lang naman eh. Pero nung nagbabasa ako ng salita ng Diyos bago matulog, nananalangin ako bago matulog, kumakanta bago matulog, lahat pinawi ng Diyos ang aking takot. At malakas na akong mag-isa doon sa bahay namin kahit wala si Ate Tess na sa Manila kasi si Sister Ray. So ganun nga, pag may tiwala tayo sa salita ng Diyos, pag may pagpapahalaga tayo sa kanyang mga salita, lahat ng mga negativities na meron tayo, kanyang aalisin. Amen po ba? Amen. Ano pa? At tandaan po natin, no, na ang Panginoong Hesukristo nung siya ay tinukso, na paglabanan niya. Kaya labanan natin anumang klase ng tukso ang kakaharapin natin. Mas makapangyarihan ang Espiritu ng Diyos kesa sa Espiritu na nasa sanlibutan na ito. Naniniwala po ba tayo doon? Kaya pag tayo ay marites, sino mga marites dito? Pwede tayong magmarites kung si Hesukristo ang iminamarites natin. Kaya nagbibiro ko doon sa mga kapitbahay, pwede pala tayong maging marites, kahit lalaki tayo, maging marites tayo. Pero si Jesus Christ ang ichismis natin. Amen? So, iba talaga ang buhay ng mga Kristiyano kaysa mga nasa sanlibutan. Mas nakikita tayo na lumiliwanag, nagiging asin tayo dito sa mundong ginagalawan natin. Naalala ko yung sinabi ni Pastor Kairos nung last Sunday nung nag-preach siya na ginagabayan si Joseph sa kanyang ginagawa. Likewise, ako rin ginagabayan ng Diyos. Dahil may mga bagay akong ginagawa doon sa little farm na ibinigay ng Diyos na ikinamamangha ng mga tao. Nasisihan sila sa ginawa ko at sila rin ay nakikigaya. Maaliwalas yung lugar namin. Makikita nyo hindi sa pagmamalagim. Maraming halaman kasi mahilig akong magtanim. At gusto kong masiyahan lahat ng mga taong pupunta sa amin para masasabi kong ito ay gawa ng Panginoon na ako'y ginagabayan. Dati wala silang nakikitang ganon, pero nung dumating ako, praise God, ginagabayan ako ng Panginoon sa mga ginagawa ko. At alam ko, katulad ng pangako niya sa Jeremiah 29 verse 11, that He has a great plan for me. Although hindi ko pa nakikita, pero sa loob-loob ko, andun na. Kasi ang Diyos hindi nagbabago kung ano ang sinasabi. Tinutupad niya yung mga pangako niya. Ang kininlang natin ang kanyang mga pangako at matutupad yon sa pamumuhay natin. Kaya kahit nakikita ko na yumayaman yung katabi namin, hindi ako naiinggit. Basta masaya ako sa ginagawa ko dahil alam ko pagdating ng araw, in God's perfect time, isasagawa niya sa pamumuhay ko yung pangako niya na pasasaganaan niya ako. Kaya sa maliit na bagay na meron ka, pagyamanin po natin, maging masaya ka sa pag-develop ng mga bagay na meron ka at andyan ang Panginoon tumitingin sa iyo hanggang saan ka nakararating at when it is time for Him to prosper you, gaganapin niya. Amen po ba? Whew. Hirap magsalita.
Buti na lang hindi ako natuto magsalita ng Saudi Arabia. ng Saudi pala. Ever since, for the past 30 years sa Middle East, hindi ako makapagsalita ng diretso ng Saudi language. Ewan ko, yung mga baguhan eksperto sila sa pananalita ng lingwahe ng Saudi Arabia. Pero ako never na nagka-interest na pag-aralan ko yun. Mabuti pa nga yung anak ko nung doon tumira natuto na siya. Pero hindi niya ako kinakausap ng Saudi language dahil alam niya na hindi ko alam. Amen. Ang alam ko lang yung shukran. Thank you. Shukran. Amen. So lagi nating tandaan bago ko magtapos, through my experience na andyan lagi si Lord at sa mga salita na narinig natin na nakakapagbigay encouragement sa bawat isa, yung pagtitiwala natin sa Diyos na hindi dapat alisin sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Makita nyo man sa mga kapitbahay nyo na sila ay yumayaman, isipin nyo na lang na sila ay unfortunate dahil wala silang Diyos. At tayo, meron tayong malaking Diyos at pagyayamanin tayo sa kanyang tagtang panahon. Pwede po tayong tumayong lahat. Let us all bow our heads. Heavenly Father, we thank you, O God, that our prayers are not in vain. That every time we approach you, we can always find mercy. We always find your grace that abounds, your righteousness, your joy that you are putting in our hearts. Dahil alam mo, O Diyos, na kayo ang pinararangalan namin sa aming kalagitnaan. Maraming salamat at pinagkalooban niyo ko ng knowledge tungkol sa inyo para maibahagi ito sa mga kapatid. At nagpapasalamat po ako dahil pinalalakas niyo kaming lahat sa pagkakarinig ng iyong salita. Yung pagbabahagi na ikaw ay makapangyarihan sa lahat, that you have the power to make us powerful too. Andyan na walang makakatalo sa iyo. Kaya sa inyo kami dumadaing lagi sa aming buhay. We thank you for our physical strength na sa mga sandaling ito ay meron kami. Sa iyong guidance, O Lord God, na tinuturuan mo kaming maging matuwid sa mga salita na naririnig namin mula sa inyo. As we pray for others who are not members of this church, inaalala namin sila, O Diyos, and we praise you, we thank you, na kung paano nyo kami kinakalinga, O Lord God, kung paano nyo kami hinuhubog, O Diyos, ay ganun din po sila. Thank you sa pusong ipinagkaloob mo na marunong magmahal sa aming kapwa. Although they are not like us, O Lord God, alam namin na balang araw babaguhin mo sila sa iyong mga salita. Sa mga salitang maririnig nila mula sa amin. Dahil ang iyong salita ay buhay, nagpapabago ng buhay ng isang taong hindi pa nakakilala sa inyo. Lahat ay mangyayari at mangyayari dahil ikaw ang may akda ng lahat ng bagay dito sa mundo. We praise you, O Lord God. We lift you up. We declare the name of Jesus Christ over our lives, over our houses, over the streets, over our neighbors, O Lord God. Ang pangalan ng Panginoong Jesucristo ang siyang dapat
makilala ng buong sanlibutan. We have to kneel down before Him. We have to worship Him as our Lord, our Creator. No other God beside Him, O Lord God. Lord, we declare right now that over this church, the name of Jesus reigns in this place, O Lord God. He reigns in our lives, O Lord God. At hindi mo hayaan na kami ay ma-snatch ng iba because we are yours, O Lord God. Maraming salamat po, O Lord God, na sa aming pamumuhay, meron kaming Diyos na kinikilala. At hindi kami mangangamba, hindi kami mag-iisip ng ano paman kung kami ay nasa iyo. For all our battles are yours, O Lord God. You are the one who stand in our place, O Lord God. Na huwag katatakutan anuman ang mga kinakaharap namin because you are already there, O Lord God. Nauuna ka sa amin, O Lord God, and you are leading us in the paths of righteousness. Katulad nung sinabi na Haring David sa Psalms 23 that you are our pastor, O Lord God. The Lord is our pastor. The Lord is our shepherd. He makes us lie down in green pasture. He guides us in quiet waters. He leads us into the paths of righteousness for His name's sake. Even though we walk in the valley of even though we walk in the valley of shadow of death, we shall not fear of evil, for He is with us. His rod, His staff will comfort us. He prepares a table before us in the presence of our enemies. He anoints our heads with oil and our cup overruns. Surely goodness and mercy will follow us all the days of our lives, and we will all together dwell in the house of the Lord. Maraming salamat po, O Diyos, tinuturuan mo po kami mabalanse ang pamumuhay namin sa mundong ito, Lord God. And we believe, O Lord God, we confidently believe that in your time, O Lord God, kami ay magkakasama mo lahat sa iyong kaharian, magpawalang hanggan. To all be the glory, and we give you the praise and honor, glory, the highest adoration with power, dominion, and authority, kingdom, majesty, and splendor, and foremost thanksgiving in the mighty name of your Son, Jesus Christ, the way, the truth, and the life, and with the guidance of the Holy Spirit. Kami pong lahat na nakatanggap ng biyayang spiritual na nanggagaling sa inyo ay magsasabi ng malakas na Amen, Amen, Amen.